mo kulo. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape kag Pandisol. Kape kag Pandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape kag Pandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning. Good morning. Good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sining kagahon, upod niyo naman liwat si Pastor Robel Marañon nga magpanga-faith kag magkaon pandesal kay ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang ato na faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan ta ang aton lang gid ginabasihan, wala natas ang iban nga ginasandigan ang nagasugid sang kompleto nga kamatuoran ang pulong sang Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Kay ang topiko ta subong mga biyan kag mga utod ko kay Kristo Jesus, Believers Authority, Part 2. Kag mabasaan ta lang na sa Pilemon, chapter 1, verse 8 to 9, sa Hiligay Noon nga version. Buksin niyo mga Biblia dira, akon pagbasahon, sunda lang sa inyong mga mata. Pilemon, chapter 1, verse 8 to 9, Hiligay Noon version. Karon, may ipangabay ako sa imo. Naibaluan ko nga tungod sa otoridad nga ginhatag sa ako ni Kristo, makasugo ako sa imo. Pero tungod nga ginapalangga ko ikaw, mapangabay na lang ako sa imo. Believers Authority, Part 2. Sang nagligad, gin-discuss ta sa inyo ang pag-enumerate naton sa mga bagay nga ma-falls sa otoridad sa isa ka believer, kinanglan ni acknowledge ta anay nga first and foremost, the believer is under authority. Ginbutang gina sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, God is the blessed and only ruler. Siya lang ang King of Kings kag ang Lord of Lords. But singanon exercise natin authority kay ginsaligan kita sang Dios nga naghatag sang authority sa aton. Kag gina-remind man kita ni Kristo Jesus sa Luke 17 verse 10. Nga himuon ta ang mga bagay nga ginasugo sa aton. Kag maga-response kita nga ginimo ta lang na kay ginsugo sa aton, we done our duty. Hindi nga ikaw gina ang may gahom sa paghimo sina. Kag ang kabuhi sa isa ka believer, total gina nga dependent sa Dios.
pareho sa kay Kristo Jesus nga ginmodel yaman sa aton nga gahimo sa sang buluhaton under sa kabubuton sang amay sa langit. Nasulat na sa Luke 22 verse 42 kag sa John chapter 5 verse 30. Kag in-emphasize naman to sa inyo sa nagligad nga ang Ginoo naghatag sang ginatawag nga appointed lesser authorities sa sining kalibutan to rule under him. Para sang parents have authority over the children. Gimbutang na sa Ephesians chapter 6 verse 1. Husbands have authority over their wives sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Ano pagid? Ara sa Romans chapter 13 verse 1 to 7 nga ang kings have authority over their subjects. Basahon ta. Romans chapter 13 verse 1 to 7. Siling dira, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore, ye must needs be subject not only for wrath, but also for conscience sake. For this cause pay ye tribute also, for they are God's ministers, attending continually upon this very thing. Render therefore to all their dues tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Subot singanon, ang mga hari may otoridad sa ilang mga subjects. Ang mga apostles may authority man na sila over the church. Ara man na sa Acts chapter 4 verse 34 to 35. Acts chapter 4 verse 34 to 35. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. Ara pagina sa Philemon chapter 1 verse 3. Silindra sa Philemon chapter 1 verse 3. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ang mga apostles may otoridad over the church. Ang iban nga tao ginausar ang Great Commission to teach the authority of the believer. Ang sa Matthew 28 verse 18 to 20. Basahon tablanay. Siling dire sa Matthew 28 verse 18 to 20. Siling dira, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Pero ining otoridad sa ginbasa naton nga passage clearly belongs to Jesus. Amo nang klaroon ta. He claims quote unquote all authority, and then tells those who fall under his authority what to do. Ginsugo niya na sa iya mga tumuluo what to do. Based on the Great Commission,
the only, quote-unquote, authority kita nga tumuluo nga ginaposes naton ang otoridad nga maglakat sa bilog kalibutan. We go into all the world, kag may otoridad kita to make disciples. May otoridad kita to baptize in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kag may otoridad kita to teach Jesus commands. Sa pag-exercise ng otoridad, ang tumuluo is simply obeying orders. Kaya ang tanan ng otoridad, all authority belongs only to Jesus Christ sa sini nga passage. Besides the authority to share the gospel, the authority of the believer includes also the right to be called a child of God. Sa John chapter 1 verse 12. So, ang importante na klaro sa aton. Kay although may otoridad kita, pero hindi kita makalipat nga gintagaan kita sang pagsalig sa pag-execute sinasang otoridad. Otoridad nga nga magkagto sa bilog kalibutan. Otoridad nga maghimo sang disipulo, otoridad nga i-baptize sila in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kag may otoridad kita nga magtudlo sang kaman ni Kristo Jesus. So, but sing anon, ang authority naton is simply obeying orders. Kag may otoridad kita nga tawgon nga anak sang Dios. John chapter 1 verse 12. Siling dira sa John chapter 1 verse 12. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. And then, ang authority nga i-approach naton ang trono sang Dios nga may confidence. Kay hindi pwede ka ka-approach sa trono sang Dios mo. Sa una nga panahon ang mga pare, pag hindi sila worthy, pag sumulod sila, patay. Pero subong kay may napatay na nga in behalf sa aton, si Kristo Jesus, ginbayaran naton sala. We have the authority to approach God's throne of grace with confidence. Nabutang gina sa Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Siling dira, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa arapagid, in all things we remember that Christ is the Lord. Ang authority ng ginatag sa aton, hindi naton pag-itinikal, kundi iya na tanan sang Ginoo. Amo na kung may ara ka nga itikal, ginbutang sa 2 Corinthians 10:17, let the one who boast in the Lord. Basahan tabla. 2 Corinthians sa King James Version 10:17, silindra, but he that glorieth, let him glory in the Lord. Some Christians ginamix nila ang otoridad sang pagkatumuluo nila kay ginakuha nilang verses out of the context. Pero sinisang Matthew chapter 10 verse 1, basahan tabla maplangga. Matthew chapter 10 verse 1. Siling dira, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. So interpret niya sang iban nga kung tumuluo ka, amo ning imo otoridad. Ang otoridad nga mag-drive out sang impure spirits, mag-ayos ang tanan nga mga disease kag sickness, kag magtabog sang ginatawag nga demonyo. Pero hindi niya amuning context ni mga plangga.
Kay some people claim authority over demons and sickness based on this verse, overlooking the fact that Jesus was speaking to a particular group of people. Sino na sila? His 12 disciples for a particular time of ministry. So hindi naton pag out of context ang otoridad naton nga tumuloo. Abyan kung wala ka pa relasyon sa Dios, hindi mahuya magkagto sa Ginoo. Kag seryoso nga magpangayo sang patawad. Kaya ang Ginoo taya handa gid magpatawad basta tudtuod ang imo nga pagpangayo sang patawad. He will forgive you and He will cleanse you with all of your unrighteousness. Kag batuna ang bugtong anak nga si Kristo Jesus bilang manuwas mga Diyos, and surely you will receive the gift of God that is eternal life. Ara na si mo subong eternal life. Sugire mo pamilya, the moment they repent of the sins, they are forgiven. The moment they believe in the Lord Jesus Christ as the Savior and Lord, they have eternal life. Kag kung matapos na naton kabuhi sa sining kalibutan, didto kita sa langit, padayon nga magasimba sa Dios, magadayo sa Dios nga wala sang katapusan, nga puno sang kalipay. Dire na lang ang ka-faith kag pandisol. May the Lord had blessing upon hearing the word of God. God bless. Thank you for viewing and listening. Ka-faith kag pandisol. A godly morning to all. So, salamat gid sa tanan nga nag-upod sining adlaw. Gina-monitor naton kung gasulod ang aton audio. So, godly morning to all. Focus to what is priority. Align to God's will and work it out daily. God bless us more abundantly. So salamat gid sa nag-una dre nga nagaupod sa aton si Tatay Jess Treyes is watching. Thank you so much tay. Kag sa tanan nga Treyes family, God bless sa inyo. Are man dre si Nanay Gloria Padilla Sumusot is watching. Regards sa kay Tatay Larito nay sa imo mga kanakan, kapuhan kag ano kay inay no? Sige, ako na lang ang mic siguro ma-prepare lang atong baba sa mic. So, salamat gid. Silindre Nanay Gloria. Good morning pastor and family. A blessed Monday to you. And to all listeners, God bless and protect our day. Salamat gid sa tanan nga Padilla kag Sumusot family. God bless man sa inyo. Kag sa nagligad no, wala ko ato ko to sa Iloilo, nag-attend ko sa conference kasi Mrs. lang to ang nag-operate sang Friday kag wala siya naka-greetings kay doon naglain niya siya no. So, salamat gid sa tanan nga view, kag nag-share, kag nag-listen no, sa topic nga Believers Authority Part 1. We have 176 views, no? Kag we have 9 hearts and likes. Sa nagligad sa Christian Freedom Part 4, we have 177 views, 9 hearts and likes man. So, salamat. Kag sa subong adlaw nga may birthdays, happy birthday sa kay Lorenzo Marañon, kay Renilita Montibon Diharo, kay Joseph Enyuwo, kay Kamandag Alvarez, ino nga ngalan no. So ilan niguro mga kwan lang ngalan nandi sa Facebook account. Si Nico George, kag si Berminda Hype, si Rain Santos Jimenez, si Marco Vargas, si Manrito Hilaga. Happy birthday bro Manrito. November 2 man eh. So November 1. Ano to subong? Dyan pa.
Dalanggit. Kinudo November 2 gali nyo. November 3 na ta subong, no? So, hindi sa updated ang sa ano, sa ano yan na, sa Facebook. Sige lang So, Sandra Song, happy birthday, ma'am. Kag sang November 1, si Alpi Mundia, Mario Guardiario, si Jose Ricky King Aguilar, si Maria Leonora Costabo, si Alan Dison, si Roy Oren, si Edgar Sarona, Lucila Hokami, si Marilo Hilugo, si Nonoy Navales, Heroin Claro, Bintukila Libra, no? Belated happy birthday, si Mar Hilugo, si Chi Flores, Nojo, si Sis Roda Torino, si Papskius, na si Len Labilla, Mahinay Bambi, si Rugin Lindayaw Balangao, Josephine Noble, Tingsky Carbonilla, si Marian Jane, si Wong Tricia May, si Olivera Maranyon. So muna mga belated happy birthday sa inyo. No, di pa ma-update ang ko, no? November 2 gyapon. Sige. So base may nabalaan ka mong may birthday subong, i-kindly post kay para mag-greet naton sila. Pero sa tanan nga may birthday subong November 3, happy birthday sa inyo. No? So padayon ta kamo mga gina-invite mga plangga sa pagsimba diri sa Tangob Missionary Baptist Church every Sunday. Start sa panimbawon is 9 o'clock Sunday School. Headed by Deacon Johnny Binson. Ang ginagamit sa Ginoo para magatag sa mensahe sang Dios ang mga brotherhood, no, iba-iba nang naka-assign dira. Sang nagligad si Tatay Joe Tries. No, and then sa after sina second part sang worship, iba-iba na mga pastor naka-assign dira to give a sermon, message sang Ginoo. Sa sining Domingo, ang inyong alagad, Pastor Robel Maranyon. So, nagapangayon naman ko sa pag-clot nyo sa akon sa prayer para ma-plaster ta ang hinugambal sang Diyos. Pero ang gahom gidya sa bilang espiritu, ang mo gidya panghikot, no? So, please clot me in prayer. And then, pagka hapon na, may fellowship sa Brotherhood, 2 o'clock or 3 o'clock, Brotherhood, Women's, Midlers, Midlights, kag Young People. And then, pagka 4:30 or 5 o'clock, amo naman ang Vesper Service. Iba-iba naman nga pastor ang naka-assign dira. And then, every Saturday, meron kami dring pabalas program. Ang Brotherhood, Midlers, kag Midlights, kag Alumni. TCI Alumni. Gastart kami 5:30 to 7 o'clock na. So, and then pagka 7 o'clock, iyan naman natin ka youth sports. May mga kabataan kamo nga mahilig mag-basketball, volleyball, badminton, ping-pong, chess, pickleball. Pagtuan nyo diri kay training na sila nga libre. The same time, makabati pa sila sang pulong sa Ginoo, ma-develop ila godly character. Kag masiguro nga makabaton sila sang regalo sa Diyos sa kabuhi nga wala sa katapusan pagi sa pagtukay kay Jesus. No? So, ang chairman dira si Tatay Norbing Ligatam together with Rayman Clabisilias, Ryan Medjabilia, Pastor Benji Peldunya, kag Pastor Roder Yua, Pastor Bert Reverde, aramda, then Bro Melvin Dahaw. Ang ilan ang nag-ahead sila si Deacon Gilbert Flores. No? So, sa sports na sa mayroon man kami dire kay taekwondo, pero yun niya may bayad na siya, no? Si Coach Mieli Buon, ang training dira sa ila, quality gid ang training. The same time nang ang inyo kabataan ma-develop gid ang ilang self-defense kag self-discipline, no? Kaysa sa mag-spend time sa cellphone. So, i-training mo na lang mga kabataan for their benefit someday, no? And then, ang mga Bible student naton may mga outreaches man ako the same time
may mga home Bible study man ko every Saturday. So please pray sa mga volunteers naton. Then iba sa kanday Mama Rebet Navarro sa kanyang mga team sa may Mambulok o pod ni Bro GR Atis. And then every day may mga Bible study man kita. Please pray sa campus Bible study sa Middle High School. Pray for laborers, pray for conviction of the Holy Spirit. Nga tanan gid wala sang isa nga memwala, tanan nga makabaton sang kabuhi nga wala sang katapusan nga regalo sang Dios pagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. No, pray also for laborers nga magdamo kami. Kaya ang slot lang ginatag sa mon is 12:10 to 12:50. So kung sino lang dra ang nagapanyaga, no? So pray nga mga kabataan madra lang manyaga. No, pero kung makapuli sila, makabalik sila dayon para makabati sila sang pulong sang Ginoo. Okay? And then sa flag ceremony sa Barangay Tangob, mayara man kita dra Bible study sa mga iban-iban pagid, no? Sa mga schedule naton. So please pray ang tanan gid makabaton kay Kristo Jesus bilang malas sa Dios. Magatubo kag magapagamit sa Ginoo, maghakop sa kalag pabalik sa Ginoo. So amo nang imuhon ta maplangga. Please aning Kapit Pandisol pwede nyo man ni magamit mga program naton di sa Facebook Live. Kapit Pandisol, Pastor's Wife Corner ni Mrs. Terry Maranyon, Memorize Versus Day ni Emmanuel P. Maranyon. Kag Team BC Outreach Morning Meditation everyday man sa from Monday to Saturday. Sa subong Monday to Friday lang kasi Bro Cecil ay pagig naka-adjust ang schedule niya. Ang host da sa Monday si Bro Melvin Dao every 6:30 AM na sa, no? And then pagka Tuesday edition si Rayman naman na Bro Rayman Cabesillas 6:30 AM na gyapon. Wednesday si Bro Ricardo Galagati. Nagligad wala naka-program si Bro Ricardo kay nautdan kita sa internet. No, aton nga GCash way nagsulod. So way kita memo bayad naman liwat, no? Sige lang. So and then pagka Thursday si Tatay Jess Reyes na 6:30 AM na. Friday si Bro Ryan Medjabilla 6:30 AM, no? So every day i-send niyo ina mga program sa inyong mga pamilya, mga friends kag relatives kag pangamuyuan ang gahom sa balang espiritu magapangikot bukas ang ilatay pusoon para masiguro gid nga may makabaton gid kay Kristo Jesus bilang manwas ka Dios. Pisanan ta lang gid plangga. No, may mga tao man nga ginapakagtos ang Ginoo sa aton, sira naton o ma-counseling kita. Depende na sa leading sa Ginoo, pero ang ato na heart desire kung paano naton sila masira, no? Sa kaluwasan. Ngay para wala gid sang may magkagtos sa impierno. Kaga ang pangamuyuan taman mga kapastoran naton. And then mga deacon naton, mga leaders sa church, no, mga members, sig pangamuyo ay kita. Kay para ang proteksyon sa Ginoo yara sa aton. Padayon gid nga magbasa sang Bible, pagpangamuyo, kag magtuto magsimba, kag everyday family altar, atis magtulog, ang pamilya mo tipuna. May basahon ka mo nga Bible, kag mag-share ka mo, no? Kag mag-discuss, and then may mga palangamuyuan ka mo, kag mag-closing prayer. So adlaw-adlaw ta ginimon kay para ang aton nga tipusoon keep blaming, no? Ginabagahan ginaton pagi sa pagpalangga sang Dios ay nga pulong, no? So amo ginangimuon ta mga palangga, di kita magkataka sa pagimo damo sa distraction nga mo ni Satanas. Pero focus lang kita. Focus lang kita kung ano ang sugo sa Ginoo, kag bilang pagpalangga sa Dios isundon tayang iyang sugo. No? Kung ano man da ang mga negative nga ginahaboy sa aton sa kaaway, ay importante yang i-please mong Ginoo. No? What matters is later on pag puli naton dito sa langit, ang maghatol man lang yan sa aton ang nagpalangga gid sa aton. Kung anong mga hinimuan naton suno sa iyang ginsugo. So padayon kita yung mga palangga. Okay? So kung wala na, salamat gid sa tanan-tanan. Pray nga ang pagpakamay sa Ginoo manginyara sa aton tanan. Thank you so much. God bless us all.